Magandang gabi sa inyong lahat mga kaalagad. Balik tayo sa part 2 ng ating reaksyon sa naging live ni Krishna. Kung napanood ninyo ang part 1 natin, napag-usapan natin kung paano nagsimula ang panibagong issue tungkol sa kanyang tattoo matapos lumabas ang isang post na nagbigay ng ibang impresyon sa mga viewers. At doon, may mga basher na naman na pumasok. May nagsabing nagbago na raw si Krishna dahil nagkapera na siya. At sa pagkakataong ito mga kaalagad, may isa pang nagreply at sumang-ayon pa sa unang comment. Ang sabi, "Correct ka dyan. May pagbabago ang isang tao, nagkapera na. Na-discover dahil kay Pugong Biyahero." At dito na talaga naging interesting ang naging sagot ni Krishna mga kaalagad. Dahil hindi na lang niya ipinagtanggol ang sarili niya tungkol sa tattoo. Ipaniliwanag niya kung ano talaga ang tingin niya sa sarili niyang pagbabago, sa pagkakadiskubre sa kanya ni Sir Paul, at kung bakit hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling. At bilang reactor at defender ni Krishna, himayin natin. Isa sa pinakaunang punto ni Krishna ay simple lang. Parang ang tanong niya, ano nga ba ang nababago sa akin? Dahil kung ang basihan ng sinasabing pagbabago ay dahil nagpatato siya, talagang mahirap sabihin na nagbago na ang isang tao bilang personalidad dahil lamang sa isang tato. Totoo naman, may mga taong nagkakaroon ng bagong hairstyle. May nagpapakulay ng buhok, may nagpapabutas ng tenga, may nagpapatato, may bumibili ng bagong damit, may nag-iiba ng lifestyle. Pero ibig sabihin ba noon nagbago na agad ang buong pagkatao? Hindi naman, di ba? At yun ang gustong ipaintindi ni Krishna. Pwedeng magbago ang panglabas na anyo nang hindi nagbabago ang ugali. Dito naman tayo sa punto ng commenter. May mindset kasi ang ibang tao na kapag ang isang taong dati ay mahirap ay nagkaroon ng kaunting improvement sa buhay, automatic nilang sabihin nagbago na siya. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng nagbago? Nagkaroon ba siya ng bagong cellphone? Nagpatayo ba siya ng bahay? Nakabili ba siya ng bagay na dati ay hindi niya kayang bilhin? Nagkaroon ba siya ng pagkakataong gawin ang mga bagay na dati ay pangarap lang? Kung ganon, hindi ba natural lang na may ilang bagay na talagang magbabago? Ang hindi natural ay yung isipin agad na dahil may pera na ang isang tao, masama na ang ugali niya. Yan ang hindi natin dapat basta-bastang ipinagpalagay. At dito naging very honest si Krishna. Sinabi niya na kung alam lang daw ng ibang tao, mas dumami pa ang stress niya ngayon. At magandang pakinggan yon dahil minsan, kapag nakikita natin ng isang tao sa social media na may magandang nangyayari sa buhay, akala natin ay ang sarap ng buhay niya. Pero hindi natin nakikita ang buong picture. Hindi natin nakikita ang mga problema. Hindi natin nakikita ang pressure. Hindi natin nakikita ang personal na pinagdadaanan. Hindi natin alam kung gaano karaming stress ang kasama ng isang bagay na sa tingin natin ay blessing. Kaya hindi rin tama na isipin agad, nagkapira na kasi kaya nagbago na. Baka ang totoo, may mga bagong responsibilidad at problema rin siyang kailangang harapin. At dito nga, naging medyo nakakatuwa ang naging sagot ni Krishna. Sinabi niya na nawala naman daw siyang ganong pera para sa skincare. At biro pa niya, safeguard na nga lang daw ang ginamit niya at pinagsabay pa niya sa mukha at katawan para hindi na dagdag gastos. Makikita mo rito na kahit pinag-uusapan ng pera, hindi naman siya nagsasalita na parang mayaman na ako ngayon. Sa halip, parang ipinapakita pa niya na simple pa rin ang buhay niya. At syempre, hindi naman natin kailangang literal na sundin ang skincare routine na yon mga kaalagad. Biro ni Chris na yon. Ang punto niya, huwag ninyo akong isipin na parang biglang nagbago ang lifestyle ko ng sobra dahil lang may kinikita na ako. May isang bagay na sinabi si Krishna na para sa akin ay mahalagang pakinggan. Hindi niya nakakalimutan si Sir Paul. Direkta niyang sinabi na oo, na-discover siya ni Pugong Biyahero at nagpapasalamat siya rito. Hindi raw siya nagsasawang magpapasalamat kay Sir Paul. At ito ang magandang distinction mga kaalagad. Ang pagkilala sa isang taong tumulong sa iyo ay hindi ibig sabihin na habang buhay kang hindi pwedeng umunlad ng sarili mo. Pwede kang maging grateful, pwede mong kilalanin ang taong naging daan sa pagbabago ng buhay mo, at kasabay nun, pwede mo ring ipagpatuloy ang sarili mong journey. Walang contradiction doon. At ito ang isa sa pinakamalalim na bahagi ng sinabi ni Krishna. Parang paulit-ulit daw kasing ginamit ng ibang tao ang linya na, ayan kasi, nakita ni Pugong Biyahero kaya ganyan ka. Kaya nagbigay siya ng isang what if. Sabi niya, what if noong araw na nakita siya ni Sir Paul, hindi siya sumama? What if kinausap lang siya ni Sir Paul? What if hindi niya tinanggap ang opportunity? What if sinabi niyang hindi siya sasama? Then what? Baka hindi natin kilala ngayon si Krishna. At baka wala rin taong pinag-uusapan ngayon ng maraming tao. Minsan kasi, mga kaalagad, nakakalimutan natin na may choice din ang isang tao. Oo, maaring dumating ang opportunity, pero kailangan pa rin itong tanggapin. Hindi porket may nag-offer ng tulong, automatic, tatanggapin na yon ng isang tao.
may desisyon pa rin, may risk, may uncertainty, at noong panahon na yon, ayon mismo sa kwento ni Krishna, kailangan niya ng trabaho. Wala siyang trabaho noon, nag-uuling siya, at plano pa niyang mag-apply ulit sa mall. Tapos dumating si Sir Paul at may inalok na trabaho. Kaya natural lang na isipin niya, ito na siguro ang opportunity na hinihintay ko. At tinanggap niya, mga kaalagad. At ito ang gusto kong idiin sa mga taong mabilis magsabi na nagkapera na kasi kaya nagbago. Mga boss, huwag nating kalimutan kung saan nanggaling ang isang tao. Krishna mismo ang nagkukwento ng nakaraan niya. Nag-uuling, nagbubuhat, naghahanap buhay. Nagpapadala sa pamilya kapag may pagkakataon. At nung dumating ang opportunity mula kay Sir Paul, tinanggap niya. Hindi niya naman sinabi na simula ngayon iba na ako dahil may pera na ako. Sa halip, makikita natin sa mga sinabi niya na alam niyang may malaking papel si Sir Paul sa naging takbo ng buhay niya. At nagpapasalamat siya roon. Ito naman ang punto ko bilang defender. Kung talagang supporter kayo ni Sir Paul, hindi ba mas maganda na makita nating umaangat din ang taong natulungan niya? Dahil ano ba ang gusto natin? Na manatili ba siyang nag-uuling habang buhay para masabing hindi siya nagbago? O gusto nating makita na may maaabot din siya? Para sa akin, mas magandang sagot ang pangalawa. Dahil kung ang pagtulong ay ginawa para may magbago sa buhay ng isang tao, then shouldn't we be happy kapag may improvement? Hindi ba yun ang magandang resulta ng pagtulong? Walang masama sa pag-alala sa nakaraan. Pero may difference ang naalala namin kung saan ka nanggaling kumpara sa dapat lagi ka naming ibalik sa kung saan ka nanggaling. Magkaiba yon. Pwedeng proud tayo sa pinanggalingan ni Krishna. Pwede nating sabihin, dati nag-uuling ka, ngayon may farmhouse ka na. That is appreciation. Pero kung gagamitin natin ang nakaraan para maliitin siya, ibang usapan na yon, mga kaalagad. Kung hindi siya sumama noong araw na yon, kung tinanggihan niya ang trabaho, kung nagdesisyon siyang manatili sa dating buhay, baka ibang Krishna ang kilala natin ngayon. Kaya hindi rin tama na sabihin na nakita ka lang ni Sir Paul kaya naging ganito ka. Dahil hindi naman ganun kasimple ang buhay. May opportunity, may desisyon, may effort, may pagtitiis, at may mga taong tumulong. Lahat yon bahagi ng journey niya. Kaya bilang isang reactor at defender ni Krishna, hindi ko naman sinasabing huwag ninyo siyang punahin. Kung may mali siya, sabihin. Kung may hindi kayo nagustuhan, okay lang. Hindi naman kailangang magustuhan ng lahat si Krishna, pero sana huwag nating i-reduce ang buong pagkatao ng isang tao sa isang tato. Huwag nating sabihin na nagbago na siya dahil lang may pera na. At lalong huwag nating gamitin ang taong tumulong sa kanya bilang dahilan para paulit-ulit siyang maliitin. Dahil sa totoo lang, kung si Sir Paul mismo ang tumulong sa kanya para magkaroon ng mas magandang oportunidad, hindi ba mas magandang makita natin kung saan niya dadalhin ang opportunity na yon? At mga kaalagad, dito muna natin tapusin ang part 2 ng ating reaksyon. Sa mga sinabi ni Krishna, isang bagay ang malinaw. Hindi niya itinanggi kung sino ang tumulong sa kanya. Alam niya kung saan siya nanggaling at alam din niya kung gaano kalaki ang naging bahagi ni Sir Paul sa naging takbo ng buhay niya. Pero kasabay ng pasasalamat na yon, gusto rin niyang ipaliwanag na may sarili siyang desisyon, sariling pagsisikap at sariling journey pagkatapos niyang mabigyan ng pagkakataon. At tungkol naman sa mga nagsasabing nagbago na raw siya dahil nagkapera, siguro magandang pag-isipan muna natin. Talaga bang nagbago ang pagkatao niya o nagbago lang ang sitwasyon ng buhay niya? Pero hindi pa dito nagtatapos ang mga sinabi ni Krishna. May iba pa siyang binahagi sa live na hindi pa natin nahimay ngayon. Kaya wag muna tayong mag-conclude sa lahat ng sinabi niya dahil may part 3 pa tayo bukas. Doon naman natin pag-uusapan ang mga kasunod pang sinabi ni Krishna at tingnan natin kung ano pa ang gusto niyang ipaliwanag tungkol sa mga taong patuloy na nagbalik-balik sa kanyang nakaraan. Kaya mga kaalagad, hanggang dito muna tayo ngayong part 2. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa part 3 at gaya ng lagi nating sinasabi, makinig muna tayo sa buong kwento bago tayo humusga. Hanggang bukas mga kaalagad.